Panganay na anak ni alias Mary, ang 20 years old na si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Ipinanganak si Ana na may cerebral palsy. Sa kabila nito, sinisikap ni Mary na mabuhay ng normal ang kanyang anak. Malambing tayo, madaling utusan, walang reklamo. Tulad ng ibang mga kabataan, palakaibigan daw si Ana. Pero ligid sa kaalaman ni Mary, isang lalaki ang nag-friend request sa kanyang anak online. Sa patnubay ng kanyang ina, nakapanayam namin si Ana. Ayon kay Ana, Pebrero nitong taon nakilala niya si Moreno Calpac o mas kilala sa tawag na Balong. Sa kaibigan ko po, pagkalala po namin. Doon po kami nakalala sa kaibigan namin. Nag-chat po siya sa akin. Mabait po siya kausap ko lang po siya. Pero ang pakikipagkaibigan ng dalaga, inapuso raw ng bagong kakilala. Kukuha daw kami ng damit. Tapos bigla niya po ako inakbay. Bakit sa second floor? Tapos kami lang po tao doon. Tapos po bigla niya po sarado yung pintuan. Nakita siya nung inakyat siya dun sa third floor. Hirap na hirap siyang lumakad. Akay-akay siya ng lalaki. Sa loob ng bahay, walang awang ginakasa umano ng suspect si Ana. Sabi ko po, ayoko po. Papilit po siya. Galit at awa sa anak ang naramdaman ni Mary nang magsumbong sa kanya si Ana. Talaga pong nasaktan ako kasi talagang nagsinungaling sila sa amin. Sinamantala yung anak. Kaya naman agad sinamahan ni Mary ang anak sa mga pulis para magsampa ng reklamo. Parang pinuha yung loob mo. Opo. Inaya ka niya pumunta doon sa bahay nila. Pero ang suspect agad nakapagtago. 10 buwang nagtago sa batas ang isang lalaki matapos umanong gasain ang isang PWD o person with disability sa Mandaluyong City. Nang imbestigahan ng suspect, naghahanap daw ng bagong love life? Kaya naman isang blind date ang ikinasa ng Eastern Police District DSOU para ang suspect maging forever na sa kulungan. Ang lalaki na kinilalang si Moreno Calpac alias Balong ang walang awang gumakasa umano sa isang 20 anyos na may cerebral palsy. Itinago namin siya sa pangalang Ana. Ayon sa medical legal reports na inilabas ng Forensic Unit ng Eastern Police District o EPD, positibong ginakasa si Ana. Ang ikinaso sa kanya is qualified rape under Article 266A in relation to 266B. Kapag ang biktima natin ay kahit na nasa tamang gulang na, kung ito ay merong physical and mental condition, parang kinukonsider pa rin siya as minor. Ang problema, ang suspect na si Balong, nagtago na raw at naglakong parang bula. April 2023, ibinaba ang warrant of arrest laban kay Moreno Calpac alias Balong para sa kasong qualified rape. Si Balong, itinuring na isa sa top 10 most wanted ng EPD. Considered siya sa amin na top number 5 most wanted person ng Eastern Police District. Anong klasifikasyon? Anong batayan nito? Well, ibig sabihin niyan, priority list niya for subject of manhunt operations. Sa loob ng 8 buwan, walang tigil ang EPD DSOU sa pagtunton sa kinaroroonan ng suspect. Hindi mo siya ma-search kasi Arabic yung pangalan. Dito kami nagkaroon ng idea na taga-Quirino siya. Nung na-confirm na nga namin na nandun siya. Ayun. Walang ibang naging dalangin na mag-inang Mary at Ana kundi mahuli na ang lalaking lumapas tangan kay Ana. Dinadasal ko palagi nauhuli na siya. Tiyaga lang po talaga pero may awa na rin po ng Diyos sa amin. Hanggang sa isang impormasyon, ang natisod ng EPD DSOU. Ang suspect na si Balong, willing na raw magbukas ng bagong chapter ng kanyang love life. Kaya isang entrapment operation ang pinlano ng mga operatiba. Mayroon tayong babaeng operatiba na ginamit para makuha yung loob niya at makondinsin namin siya na makipagkita sa amin. Ang problema, nasa Quirino Province na siya. For 2 months, naging kachat niya. Pumunta sa isang usapan na magkita sila somewhere in Bulacan. December 1, 2023, kumagat si Balong sa pain ng mga operatiba. Mula Quirino, luluwas daw si Balong sa Bulacan para makipag-eyeball sa kanyang chatmate na isang asset. Kaya naman gabi pa lang, ang APD-DSOU nakapwesto na. Mahigit 4 na oras naghintay ang mga pulis at ang asset sa meeting place.
Pasado alas 2 ng madaling araw ng December 2, 2023, isang bus ang dumating. Isang lalaki ang lumapit sa Lady Asset nang masigurong ito si Balong. Pero Alpha, ikaw yan, di ba? Tama ba? Sumagot ka, pare. Junior, Moreno. Mga pulis kami, ha? Pinuhuli ka namin sa visa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape. Ha? May karapatan kang manahimik. Lahat kung sasabihin mo, pwede gamitin mo sa labas sa'yo ng korte. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung hindi mo kaya, bibigyan ka ng gobyerno. Ha? Naiintindihan mo ba yung sinabi kong karapatan mo? Tinangkapang pumalag ng suspect pero hindi siya umobra sa mga pulis. Huli ka, Balbon! Balong! Depensa ni Balong! Hindi totoo po yan, hindi ko po ginakasang totoo yun. Siya na napag-gusto ma'am. Bagay na maring itinanggi ng biktima at ng kanyang pamilya. Halimbawa po, makita nyo po ang anak ko, kung sabihin nyo po na namimilit yung anak ko, takutin nyo. Sabihin nyo, isusumbong nyo po sa magulang. Diretso sa tanggapan ng Eastern Police District Annex si Balong. Kung ano yung anuwan nila sir, ma'am, hindi asawahin ko na lang. Pero sagot ng biktima at ina niya, no way! Parang sinabi ko na sa anak ko po na tama yung ginawa niya sa'yo. Kaya po hindi ko po yun talaga lubusang tatanggapin. Kaya kalaboso sa Mandaluyong Police Station si Balong sa pagkakahuli ng suspect tila nabunutan ng tinik ang mag-inang Mary at Ana. Papasalamat po ako sa inyo po. Talagang puspusan niyo pong inasikaso po yung kaso namin na hindi niyo kami pinabayaan.